السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ngayong araw ay ang huling biyernes ng banal na buwan ng Ramadan, isang buwan kung saan tayo ay pinagpala ng Allah Ta'ala upang makapag-ayuno at makapagsamba ng masigasig. Ito ay isang biyaya mula sa Kanya, subalit mahalaga na ating maunawaan na ang layunin ng Ramadan ay hindi natatapos sa pagtatapos ng buwan. Hindi sapat na tayo ay maging masigasig sa pagsamba lamang sa Ramadan, kundi dapat nating ipagpapatuloy ang mga mabubuting gawain sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang tunay na layunin ng ating paglikha ay upang maging matatag na alipin ng Allah, laging sumusunod sa Kanyang mga utos at masigasig sa pagsamba. Kaya naman ang mga tumanggap ng pagkakataong lumapit sa Allah sa pamamagitan ng pagdarasal, pagbasa ng banal na Quran at pagdarasal ng mga nawafil ay may tungkuling ipagpatuloy ang mga kabutihang ito kahit matapos ang Ramadan. Tanging sa pagpapatuloy ng mga mabuting gawa natin, makakamtan ng tunay na tagumpay na itinakda ng Allah para sa atin. Ang pagsamba sa Allah Ta'ala ay hindi dapat isinasagawa lamang tuwing Ramadan. Hindi natin dapat hintayin ang susunod na Ramadan upang muling maging masigasig sa ating pananampalataya. Sa halip, ang bawat araw, bawat pagdarasal, ang bawat biyernes ay dapat maging daan upang mas mapalapit tayo sa Allah Ta'ala. Katulad ng Ramadan, ang bawat biyernes ay may dalang biyaya at pagpapala. Hindi lamang ang huling biyernes ng Ramadan. Sa ating panahon ngayon, tayo ay pinagpala ng Allah Ta'ala sapagkat Kanyang isinugo ang Hazrat Masih Maud at Imam Mahdi a.s. si Hazrat Mirza Ghulam Ahmad upang muling buhayin ang tunay na Islam. Pinayuhan niya ang kanyang mga tagasunod kung paano maging tunay na Muslim, paano maging tapat na alipin ng Allah, at paano sa buhay ang Islam sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Isa sa kanyang mahalagang babala ay ang pagsasabing, huwag umasa lamang sa pagiging bahagi ng aking jamaat, sapagkat kung hindi ninyo tunay na ipinamumuhay ang mga aral ng Islam, walang saysay ang inyong beat. Hindi sapat na ipahayag lamang ang ating paniniwala. Dapat nating itong isabuhay sa pamamagitan ng mabubuting gawa at matibay na pananampalataya. Ipinahayag ng Hazrat Masih Maud a.s. na ang pananampalataya ay hindi lamang nasa salita, kundi dapat itong makita sa ating mga kilos. Halimbawa, kung ang isang may sakit ay pumunta sa doktor, kumuha ng reseta, ngunit hindi ininom ang gamot, wala siyang mapapala. Gayon din kung tayo ay nagpapahayag ng pananampalataya, ngunit hindi sumusunod sa mga utos ng Allah Ta'ala, paano natin maasahan ang kanyang pagpapala? Isa sa kanyang mga turo ay ang pagbabasa ng kanyang aklat, Kashtino, na puno ng patnubay sa kung paano mamuhay bilang isang tunay na Muslim. Ang pagbasa nito ng paulit-ulit at ang pagsasabuhay ng mga nakasaad dito
ay makakatulong sa atin upang matamo ang tunay na layunin ng ating bayat. Ayon sa Quran, "Qad aflaha man zakkaha." Siya ay nagtagumpay na nagpakalinis ng kanyang sarili. Ipinapakita nito ang kalinisan ng espiritual na puso, ang susi sa tunay na tagumpay. Hindi sapat na tayo ay kabilang sa ummah ni Propeta Muhammad SAW kung hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga turo. Ang pagiging tunay na Muslim ay hindi lamang sa pangalan kundi sa pagsunod sa mga aral ng Islam sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo ay binalaan na ang buhay sa mundong ito ay puno ng pagsubok, maging ang mga propeta ng Allah ay dumaan sa matitinding hamon. Sa Makkah, ang banal na propeta SAW at ang kanyang mga kasamahan ay nagtiis ng matinding pagpapahirap sa loob ng 13 taon. Subalit sa kabila ng lahat, sila ay nanatiling matatag at mapagpasyensya, sabar, at sa huli, ang kanilang mga kaaway ay tuluyang naglaho. Sa ating panahon, maaaring maranasan natin ng iba't ibang pagsubok mula sa ating mga kaaway, ngunit huwag tayong matakot. Ang Allah Ta'ala ay may takdang plano para sa tagumpay ng jamaat na ito. Bagamat tayo ay kinakalaban at inaapi sa iba't ibang bahagi ng mundo, patuloy natin makikita ang paglago ng jamaat at ang paglaganap ng tunay na Islam. Ang Allah Ta'ala ay may kapangyarihang pigilan ng mga masasamang tao, ngunit nais niyang subukin ang ating pananampalataya. Kung tayo ba ay manatiling matatag sa Kanya kahit sa gitna ng pagsubok. Kahit hindi lamang sa Ramadan tayo dapat magpakasigasig sa pagsamba, kundi sa buong buhay natin. Sinabi ng Allah Ta'ala sa Quran na ang mga matiisin, sila mga masabar, ay makakatanggap ng gantimpalang walang sukat. Walang ibang anyo ng pagsamba na may ganitong pangako mula sa Allah. Ang pagtitiis, pagsabar, at pananatili sa landas ng katotohanan ay may napakalaking halaga sa paningin ng Allah. Sa jamaat, makakamit natin ang tagumpay sa pamamagitan ng pagtitiis, pagsabar, at pagsakripisyo, at pagsunod sa mga kautusan ng Allah Ta'ala. Kung patuloy tayong magpapakabanal at magpupunyagi sa paggawa ng mabuti, walang sinumang makakapigil sa ating pag-unlad. Ang ating mga layunin at mga plano ay hindi mahadlangan hanggat tayo ay tapat sa Allah Ta'ala. Ang tagumpay ay darating hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa tulong ng Allah Ta'ala. Kaya't ating tandaan na huwag mabuhay para lamang sa makamundong bagay, kundi dapat tayong tumuon sa Allah Ta'ala. Kapag tayo ay tapat sa Kanya, Siya ang magbibigay ng kaginhawaan sa ating mga buhay. Ang kasaysayan ay nagpakita na ang mga naunang Muslim ay dumaan ng matinding pagsubok. Maging ang mga kasamahan, mga sahabat ng Propeta Muhammad SAW ay minsan kinakailangan kumain ng dahon ng mga puno upang mabuhay. Sa kabila nito, hindi nila iniwan ang kanilang pananampalataya. Sa ating panahon, napakaraming tukso na naglalayo sa atin sa Allah Ta'ala. Ang modernong teknolohiya, media at iba pang bagay na ginagamit upang iligaw ang mga tao mula sa tamang landas. Sa makatuwid, bilang mga tagasunod ng Hazrat Masih Maud salam, ay may tungkulin tayong iwasan ng mga bagay na maaaring humantong sa kasalanan at manatiling matatag sa ating pananampalataya. Minsan, inuuna ng tao ang makamundong kapakinabangan kaysa pagsunod sa Allah Ta'ala. Ngunit ang tunay na tagumpay ay nasa pagsunod sa Kanya at sa Kanyang mga utos. Kung tunay tayong susunod sa mga aral ng Islam, ang Allah Ta'ala ay magbubukas ng Kanyang mga biyaya at ipagkakaloob ang lahat ng ating pangangailangan. Sa pagtatapos ng Ramadan, huwag nating hayaan na maglaho rin ang ating sigasig sa pagsamba. Ang ating layunin ay hindi lamang ang Ramadan, kundi ang buong buhay natin ay dapat ituring na isang Ramadan, isang patuloy na pagsisikap upang mapalapit sa Allah Ta'ala.
Kung ating isasabuhay ang mga aral ng Islam at magiging matatag sa ating pananampalataya, makikita natin kung paano tayo pagpapalain ng Allah Ta'ala at bibigyan ng tagumpay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ya Allah, gawin mo kaming tunay na Muslim na sumusunod sa iyong mga utos sa bawat araw ng aming buhay. Amin. Kung tayo ay inaapi, ito ay dahil sa kawalan ng tunay na takwa. Sinabi niya na kung ang tunay na takwa ay umiiral, hindi magagawa ng tao ang mga ganitong maling bagay. Maraming hadis ang nagsasaad ng kahalagahan ng pagsamba at mga pagpapala nito. Gayunpaman, kung ang pananampalataya ay wala sa ating puso at hindi ito nakikita sa ating mga gawa, hindi ito tunay na pagsunod. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa hadis, ngunit hindi nila ito isinasabuhay. Sinabi ng Hazrat Masih Maud a.s. sinugos siya ng Allah Ta'ala upang muling buhayin ng mga tamang katuruan. Nang nakita ng Diyos na walang gumagawa ng tungkulin ng tunay na pananampalataya, hindi niya nais na hayaan itong manatiling walang laman. Kaya nais ng Diyos na lumikha ng isang bagong bansang puno ng buhay. Ang ating misyon ay hikayatin ng mga tao na makamtan ng buhay na may takwa. Tayo ay isang bagong bayan, kaya dapat nating sundan ang landas ng takwa. Hindi maaaring makamit ang takwa sa pamamagitan lamang ng salita. Sinabi niya na si Shaitan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang dayain ng mga taong may takwa, tulad ng matamis na pagkain na agad na pinupuntahan ng mga langgam. Ganoon din si Shaitan na kaagad umatake sa taong nagsisikap maging banal. Ang isang tao ay maaaring isipin na siya ay naging ganap na matuwid, ngunit kapag inatake siya ni Shaitan, doon niya malalaman na hindi pa siya ganap na nasa ilalim ng proteksyon ng Allah Ta'ala. Kung nais ng Diyos, hindi sana niya hinayaan ang ganitong kahinaan sa tao. Ang tunay na takwa ay hindi lamang sa panlabas na pagpapakita, kundi dapat itong patunayan sa gawa. Dapat nating maunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula lamang sa Diyos. Walang sinumang propeta o sugo ang makapagbibigay ng kapangyarihan o lakas mula sa kanilang sarili, kundi ito ay biyaya mula sa Diyos. Kapag ang tao ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba, nagiging matibay siya laban sa kasamaan. Si Shaitan ay nagnanais na manatili tayong mahina sa ating pananampalataya. Ang tanging paraan upang mapalakas laban sa kanya ay sa pamamagitan ng purong pagsamba, ang ganap na ibadat. Ang pagsambang walang halong pagpapakitang tao. Kung isang tao ay tunay nagdarasal ayon sa mga kautusan ng Diyos, siya ay maproprotektahan mula sa masamang impluensya. Upang maging isang tunay na muttaqi, kailangang iwasan ang mga malalaking kasalanan tulad ng pangalunya, pagnanakaw, pandaraya, kayabangan at pagiging maramot. Ngunit hindi sapat na umiwas lamang sa kasamaan. Dapat din magkaroon ng mabuting asal tulad ng pagiging matulungin, mabait, tapat sa Diyos at pagsisikap sa paggawa ng mabubuting gawain. Sinabi niya na kapag ang isang tao ay naging tunay na alagad ng Diyos, ang Diyos mismo ang kanyang magiging gabay. Ayon sa hadis, sinabi ng Allah Ta'ala na nagiging kamay, mata, tainga at paas siya ng kanyang matuwid na lingkod. Ipinahayag din sa hadis na kung ang sinuman ay magpapakita ng pagkapuot sa isang matuwid na lingkod ng Diyos, siya ay magkakaroon ng digmaan laban sa Allah Ta'ala. Sinabi niya, nakita natin kung paano sinubukan ng mga kaaway na labanan at puksain ang banal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Ginawa nila ang lahat ng pagsisikap upang hadlangan siya, subalit sa huli sila ay nabigo. Ang pagmamahal at dakilang kapangyarihan ng Allah Ta'ala ay naroon upang protektahan siya.
Walang mas dakilang gawain kaysa panalangin. Ang tunay na paraan upang ipakita ang ating pagsunod at pasasalamat sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsamba. Tayo ay dumaan sa Ramadan at sa masidhing pagsamba, ngunit dapat nating ipagpatuloy ito sa ating pang-araw-araw na buhay upang patuloy nating makamit ang habag ng Allah Ta'ala. Ang pag-aayuno ay taunang tungkulin at ang zakat ay para lamang sa mayayamang Muslim. Ngunit ang panalangin ay isang pang-araw-araw na obligasyon para sa lahat, mayaman man o mahirap, matanda man o bata. Kaya't huwag nating pabayaan ang panalangin. Tuparin natin ito ng may taimtim na puso, na may matibay na paniniwala na tayo ay nasa harapan ng Allah Ta'ala na may kapangyarihang sagutin ang ating mga panalangin sa anumang sandali. Ang mga pinuno ng mundo ay nangangamba na maubos ang kanilang kayamanan. Ang mga ekonomiya ay bumabagsak, ang inflation ay tumataas at ang halaga ng pera ay bumababa. Ngunit ang kayamanan ng Allah Ta'ala ay hindi kailanman nauubos. Kapag ang isang tao ay lumapit sa Diyos ng may matibay na pananampalataya, siya ay pagkakalooban ng kasaganaan mula sa walang hanggang yaman ng Allah Ta'ala. Dapat tayong tumayo sa harapan ng Diyos ng may matatag na paniniwala na siya ay ang lumikha na may kapangyarihang sagutin ang ating panalangin sa isang iglap. Ang ibang pinuno ng mundo ay nangangamba sa pagkawala ng kanilang yaman, ngunit ang Diyos ay hindi kailanman naubusan ng yaman. Ang mga tunay na panalangin ay tinatanggap ng Diyos kapag ang isang tao ay taimtim na nananalangin. Hindi siya mawalan ng pag-asa. Makikita niya agad ang mga resulta ng kanyang panalangin. Ang awa ng Diyos ay bababa sa kanya. Ngunit ang panalangin ng isang masama at swail ay hindi tinatanggap sapagkat siya ay walang tunay na koneksyon sa Diyos. Sinabi niya na ang ating layunin bilang miyembro ng Jamaat ay magkakaroon ng tunay at matibay na koneksyon sa Diyos. Dapat nating patatagin ang ating pananampalataya hanggang sa ito ay maging ganap na katiyakan. Kung hindi natin ito gagawin, ang ating pagsali sa Jamaat ay walang kabuluhan. Ang ating tungkulin ay pagpatuloy ang pagpapalago ng ating pananampalataya at pananalangin. Ito ang susi sa ating tagumpay sa pamamagitan Ang ating tungkulin ay pagpapatuloy ang pagpapalago ng ating pananampalataya at panalangin. At sa pamamagitan nito, ang ating Jamaat ay unti-unting magpapatuloy sa kanyang pag-unlad hanggang sa maabot nito ang antas na ipinangako ng Allah Ta'ala. Ang isa sa mga pangunahing layunin ng pagdating ng Hazrat Masih Maud salam ay ang pagpapakita ng mga palatandaan ng Allah Ta'ala. Tulad ng ipinakita ng Allah Ta'ala ang kanyang mga palatandaan noong panahon ng ating minamahal na Propeta Muhammad SAW. Ganoon din ngayon. Siya ay nagpapakita ng kanyang mga palatandaan sa pamamagitan ng patuloy na pag-unlad ng Jamaat. Ang Allah Ta'ala ay nagnanais na ipakita na siya ay siyang nakikinig sa ating mga panalangin, tumutugon sa atin at nagbibigay ng kanyang tulong. Bukod dito, sinabi ng Hazrat Masih Maud salam na isa pang mahalagang layunin ay ang pagbabalik ng mga tao sa tunay na kaugnayan sa kanilang Panginoon. Ang isang aspeto nito ay ang kilos ng Allah Ta'ala mismo, ang kanyang mga pangako at mga pagpapala. Ngunit kasabay nito, may tungkulin tayong dapat gampanan. Tayo ay nararapat na maging mapagpasalamat sa Allah Ta'ala, taimtim na sumasamba sa Kanya at patuloy na umuunlad sa ating pananampalataya. Kapag ito ay nagawa natin, saka lamang nating matitikman ang mga biyaya ng Allah Ta'ala at matutupad natin ang layunin ng pagsapi natin sa biat. Sa Hazrat Masih Maud salam sa Al-Masih Maud ng panahon na ito. Kaya't ang pinakamahalagang bagay para sa Jamaat ay ang patuloy na pagpapalakas ng pananampalataya, matibay na paniniwala sa Allah Ta'ala
at ang pagkakaroon ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Hindi dapat magkaroon ng katamaran at kapabayaan sa paggawa ng mabubuting gawa, sapagkat kapag ang isang tao ay tinatamad sa mabubuting gawain, kahit ang simpleng paggawa ng wudu, paglilinis bago magdasal, ay maaaring maging pabigat sa kanya. Kailangang magtamo ng sigasi sa pagsagawa ng tahajjud, hating gabing panalangin, at kung walang sigasig sa paggawa ng mabubuting gawa at sa pangunguna sa kabutihan, kung gayon ang pagiging kasapi ng jamaat ay walang halaga. Walang saysayang pagpasok sa bayat kung walang pagsisikap na baguhin ang sarili, walang sigasig sa paggawa ng kabutihan, at walang kasigasigan sa pagsamba sa Allah Ta'ala. Sinabi ng Hazrat Masih Maud salam na ang tunay na kasapi ng jamaat ay yaong tinatanggap ang kanyang turo bilang gabay sa kanilang buhay at sumusunod dito ayon sa kanilang kakayahan. Ngunit kung ang isang tao ay sumali lamang sa pangalan ngunit hindi isinasabuhay ang mga aral, dapat niyang tandaan na ang jamaat na ito ay nilikha ng Allah Ta'ala bilang isang natatanging pangkat. Walang sinuman ang maaaring manatili sa jamaat ng basta-basta lamang. Sa paglipas ng panahon, ang mga taong pabaya ay kusa ring mahiwalay mula rito. Kaya't dapat pagsikapan ng bawat isa na ihanay ang kanilang mga gawa sa mga itinuro ng jamaat. Sinabi rin ng Hazrat Masih Maud salam na ang mabubuting gawa ay katulad ng mga pakpak ng isang ibon. Kung walang mabubuting gawa, ang isang tao ay hindi makakalipad sa espiritual na mga antas. Tulad ng isang ibon na nangangailangan ng kanyang mga pakpak upang makalipad, ang isang tao ay nangangailangan ng mabubuting gawa upang umangat sa espiritualidad at mapalapit sa Allah Ta'ala. Kung paanong ang mga ibon ay may likas na kakayahan at karunungan na ibinigay ng Allah Ta'ala upang magampanan ang kanilang mga gawain, ganoon din ang tao ay kailangang gamitin ang kanyang talino upang suriin kung ang kanyang mga ginagawa ay naaayon sa mga kautusan ng Allah Ta'ala at kung ito ay magdadala sa kanyang kasiyahan. Sinabi rin ng Hazrat Masih Maud salam na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang isang panlabas na pagpapahayag. Hindi sapat ang pagsasabing ako ay may pagmamahal sa Allah Ta'ala, kundi kailangang may kasamang pagsasagawa. Dapat itong makita sa ating mga gawa at asal. Ang tunay na pagmamahal sa Allah Ta'ala ay nangangulugang inuuna siya sa lahat, higit pa sa ating mga magulang, asawa, anak at maging sa ating sarili. Sinabi sa banal na Quran, alalahanin ninyo ang Allah Ta'ala tulad ng inyong paggunita sa inyong mga ama o higit pa rito. Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 200. Napakahalaga na huwag nating gayahin ang maling paniniwala ng iba, gaya ng mga Kristiyano na tinatawag ang Diyos bilang Ama. Sa halip, itinuro ng Allah Ta'ala siya ay dapat gunitain ng higit pa sa pagmamahal natin sa ating mga magulang. Hindi sapat ang basta pagsasabi ng pagmamahal sa Allah. Dapat itong patunayan sa pamamagitan ng ating mga gawa. Halimbawa, kung may isang tao na nagbanggit ng asukal ng paulit-ulit, hindi ito magiging matamis sa kanyang bibig hanggat hindi niya ito natitikman. Gayon din, hindi maaaring basta na lang sabihin ng isang tao na mahal niya ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya ito tinutulungan sa oras ng pangailangan. Ang Islam ay nangangailangan ng ganap na pagsuko sa Allah. Hindi ibig sabihin na kailangang iwan ng lahat ang kanilang trabaho upang sumali sa jamaat, kundi dapat nilang ihandog ang kanilang buhay sa pagsasabuhay ng Islam at pagpapalaganap ng mensahe ng Allah. Dapat natin patuloy na gawin ang mabubuting gawain at ikalat ang tunay na pananampalataya sa buong taon, hindi lamang tuwing Ramadan.
Kung hindi natin susundin ang mga utos ng Allah Ta'ala at hindi natin isasabuhay ang biat na ating ginawa, nawalan ito ng halaga. Sinabi ng banal na propeta Muhammad SAW na ang isang taong tunay na nagsisisi ay parang isang bagong silang na bata na walang kasalanan. Sa panahon ngayon, kailangang hindi lamang natin protektahan ang ating sarili, kundi pati na rin ang ating mga pamilya at ang buong mundo mula sa kasamaan. Dapat nating ipanalangin ang mga tao na sila ay mapalapit sa tunay na pananampalataya at magbalik loob sa Allah. Dapat nating ipanalangin ang mga tao na sila ay mapalapit sa tunay na pananampalataya at magbalik loob sa Allah Ta'ala. Sa harap ng mga pandigdigang kaguluhan at mga trahedya sa panahong ngayon, ang mga mananampalataya ay dapat mag-alay ng patuloy na panalangin upang makamtan ang awa at proteksyon ng Allah. Ang tunay na tagumpay ay makakamit lamang kung ating isasabuhay ang pananampalataya ng may lubos na katapatan, debosyon at determinasyon. Naway bigyan tayo ng Allah Ta'ala ng kakayahan na maisabuhay ang tunay na Islam at manatili sa tamang landas. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.